Welcome to Rants TV, Travel and Events. Hello guys, nandito naman po tayo ngayon sa Pasig River Esplanade. Please samahan niyo po ako mag-update ngayon, January 27, 2025. Time check, 5:30 PM local time. It's Monday. At titingnan po natin dito kung ano po ang mga kaganapan. Yan, dito po tayo nakapwesto sa tapat po ng grand entrance ng Pasig River Esplanade. Ayan po, may nag-antena po dito na kalesa. Kung gusto nyo pong sumakay ng kalesa, 1,000 pesos po for regular passenger, 1,000 pesos per hour. Kung students naman or PWD ay 800 pesos per hour. Ayan po sa taas ang bazaar ay binalik na nga po nila, at mga alfresco dining. Check po natin doon guys kung anong bago. Pasok na po tayo dito sa grand entrance. Yan, Kung Hei Fat Choi. Hindi pa po gumagana ang fountain kasi maaga pa po. Check na po natin dito sa food court kung anong meron kasi binalik na po nila eh. Dito po tayo muna mauna. Ayan na po, back to business na po dito ang food court. Paisa-isa pa lang po ang bumalik dito. Restroom. Napakaganda na dito, sunset na po kasi. During sunset, marami pong mga nagpipictorial dito or nagpo-photoshoot kasi napakaganda po ang scenery. Perfect po dito mag-photoshoot at saka prenup. Kasi nakita nyo naman po ang scenery, di ba po, napakaganda. Yan naman po ang tapat natin, ang Binondo. Ayan po ang The Historic Jones Bridge. Dito sa ground level ng Esplanade may isa-isang vendor na rin po dito. Doon sa bandang unahan po wala naman po. I-check po natin dito sa bandang unahan. Po ang grand entrance, at dito lang po sa kabilang side, dito po yung dating barbecuehan. Kung natandaan nyo po, sa ngayon po hindi pa po sila bumalik. May mga vendors na rin po dito, dalawa. Yan, mga milk tea. Ito naman sa kabila, waffles. Dito yung dating video okayan, wala pa po sila. May mga decorations din dito para sa Chinese New Year. Yan, sobrang ganda ng sunset talaga dito. Ayan. Hindi po nakakaalam, ito po ang access papuntang Pasig River Esplanade Phase 1 A and B. Sa likod po mismo ng post office building.
sa Loton area. Ngayon po ay nandito po tayo sa Intramuros area, which is Pasig River Esplanade Phase 1C. Dito po mismo dumadaan yung mga jeep na may signboard, South, Pier 15 at Intramuros. Kaya kung gusto nyo pumunta dito at mag-commute, wala pong problema, marami pong masasakyan. Let's say galing po kayo ng Recto, pumunta po kayo sa Rizal Avenue na kung saan ang railway ng LRT1. Marami pong jeep doon, papunta po dito, sumakay lang po kayo ng jeep na may signboard, South, Pier 15 at Intramuros. Yung mga signboard na po niyan ay dadaan po yan mismo dito. At kung galing naman po kayo ng Avenida, same po ang signboard, South, Pier 15 at Intramuros. 13 pesos lang po ang pamasahe. Dito po tayo dadaan sa Grand Stairs. Tingnan po natin ang bazaar dito at alfresco dining. Magsi 6 PM na rin po. Sana po mapanatili nating malinis ang world class pasyalan natin. Handog ng PBBM admin para sa bayan. Marami naman po mga basurahan dito na makikita nyo po. Itapon po natin properly ang ating mga basura. Gusto nyo naman pong pumunta dito at mag LRT1, ang pinakamalapit po na station ay Central Terminal. Walking distance na lang po from Central Terminal. Diyan na po kayo dumaan sa Arroceros Park at Metropolitan Theater. Pagdating nyo po ng Metropolitan Theater, meron pong underpass dyan papuntang Liwasang Bonifacio. Magtanong na lang po kayo kung saan papuntang Liwasang Bonifacio, kasi po pagdating nyo po ng Liwasang Bonifacio, makikita nyo po ang Post Office Building. Nasa likod lang po ng Post Office Building ang Pasig River Esplanade. For me po, hindi na po kailangang sumakay kung sa Central Terminal po kayo bababa, kasi napakalapit lang pong lakarin. Ayan po ang Central Terminal. Pagbaba nyo po ay didiretso po kayo dito sa Metropolitan Theater. Doon po sa bandang unahan ang underpass papuntang Liwasang Bonifacio po. Diyan naman po ang Arroceros Forest Park. Yan, buhay na po dito sa bazaar. Sa previous video nga po natin, marami pong nagko-comment na ayaw nila magkakaroon dito ng mga food and drinks na tinitinda kasi magkukos po ito ng kadugyutan daw. Kasi yung iba naman nating kababayan, very irresponsible naman po sa kanilang mga basura. Kahit may basurahan na nga po, hindi naman po tinatapon properly ang kanilang mga basura. Yan, napakaganda po talaga dito. Dito kakakain sa alfresco dining, tapos ang ganda pa ng sunset.
patok na patok pa rin ang alfresco dining dito. Ang dami pa rin mga tumatangkilik. Punta naman po tayo sa Phase 1 A&B. Nandito na po tayo sa Pasig River Esplanade, Phase 1 A&B. Sa likod po ng Post Office Building. Dito po tayo sa Lawton area. Time check 6 PM local time. Marami na nga pong mga tao dito ngayon namamasyal. Kahit Monday na Monday, talagang dinadagsa pa rin ang world class pasyalan natin. Sa mga hindi po nakakalam, ang Pasig River Esplanade ay libre po mamasyal dito, wala pong bayad. Handog po ng PBBM admin para po sa bayan. Ayan po ang The Historic Jones Bridge. Napakaganda po at kompleto na po ang kanyang ilaw. Shout out po sa Jones Bridge Management. Napakaganda na po niya tingnan ngayon kasi kompleto na po ang pailaw. Grabe, panalo po ang sunset dito. Yan, may makikita naman po kayong mga basurahan dito sa mga tabi-tabi lang po. At kung wala naman po kayo makitang basurahan, ilagay nyo na lang po muna sa bag ang inyong mga basura o sa bulsa. Huwag po natin iiwan kung saan kayo nakatayo o nakaupo para mapanatili po nating malinis ang ating world class pasyalan. Na photoshoot po si ate. Ayan po, dito po mismo dumadaan yung mga sasakyan na may signboard South Pier 15 at Intramuros. Ayun po, dito po sa harapan ng grand entrance ng Phase 1 A&B, wala po mga vendors dito, hindi katulad dati na bumabaha po ang mga vendors dito. Pinagbawalan na po siguro silang magtinda dito sa harapan. Ayan po, malinis po na malinis. Sa mga hindi po nakakaalam, mga bikers ay welcome po dito. Pwede nyo pong dalhin ang mga bike habang namamasyal po kayo dito sa loob ng Esplanade. Para din po ito sa mga bikers, kaya nga po mapapansin nyo yung Esplanade ay may mga ramp. Para din po yan sa mga bikers, PWD at mga senior citizen. At yung Pasig River Esplanade naman ay napakalaking project po ito.
magmula po sa Manila Bay hanggang Laguna de Bay. 25 kilometers po ito. Ganun po kalaki ang project ng PBBM admin. At sabi nga po, kabilaan daw po ito. Ayan po sa tapat po natin. Ayan po sa tapat po natin ay Binondo or Escolta. Magkakaroon din po dyan ng Esplanade hanggang Laguna de Bay po. So kabilaan 25 kilometers plus 25 kilometers, so 50 kilometers po. Ganun po kalaki ang project. From Laguna de Bay to Manila Bay, pwede na po kayong magbike. At dito dumaan sa Pasig River Esplanade. Wow, napakaganda guys, no? LRT1 train bound for Fernando Po Jr. in Quezon City, formerly Roosevelt Station. Yun po ay 4th gen train set ng LRT1. Yun lang po ang kagandahan mamasyal dito sa Pasig River Esplanade, kasi napalibutan po siya ng mga historical sites katulad ng Intramuros, Binondo, Chinatown, Ongpin, Escolta, Quiapo, Rizal Park, Liwasang Bonifacio at iba pa. Ayan po ang Museo de Intramuros. Ang opening po niya guys ay 9 AM to 6 PM. Ang entrance fee po for regular is 150, at para naman po sa mga students and senior citizen at PWDs ay 120 pesos. Every Monday po ay sarado po ang museum.
At napaka-accessible pa dito mamasyal sa Pasig River Esplanade. Kaya panalo talaga mamasyal dito. Talagang sulit na sulit po. Guys, ito po yung update natin ngayon dito sa Pasig River Esplanade as of today, January 27, 2025. Maraming salamat po sa patuloy yung suporta at panonood ng aking mga videos. I really appreciate po. At hindi po ako magsasawang i-update kayo, lalong-lalo na po sa mga government infrastructures. Mabuhay ang Pilipinas! Okay guys, thank you for watching and keep safe everyone.